Nagkaroon ng matinding sagutan ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu at ang Pangulo ng Estados Unidos na si Joe Biden. Nitong nagdaang araw kasi, sinabihan ni Joe Biden si Benjamin Netanyahu na hindi niya raw ginagawa ang lahat ng kanyang magagawa upang makamit ang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Pero sinagot naman ito ng Prime Minister. Sinabihan si Joe Biden na hindi raw ito seryoso sa ceasefire sa Gaza. Isang matinding accusation ang binitawan ni Joe Biden laban sa Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Ang mga salitang binitawan ni Joe Biden laban kay Benjamin Netanyahu ay maaari pang magpasabog ng matinding galit sa mga Israelita at sa iba pang mga world leaders laban kay Benjamin, sapagkat sa ngayon si Benjamin Netanyahu ay nahaharap sa isang malaking pressure. Bakit? Dahil libu-libong mga Israelita dumagsa sa kalsada at nagpoprotesta laban kay Benjamin Netanyahu. Ito nga ay dahil sa 6 na mga hostages na kumpirmadong napaslang. Ayon sa mga relihista, maaaring buhay pa sana ang mga hostage na nasabing napaslang kung tinanggap lang daw ni Benjamin Netanyahu ang ceasefire. Pero ayon kay Benjamin Netanyahu, hindi raw siya ang may ayaw ng ceasefire. Katunayan, nagpapadala raw ang gobyerno ng Israel ng mga delegado sa Cairo at Doha, Qatar upang pag-usapan ang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Inalala ni Benjamin Netanyahu ang mga proposals na nagdaan pero hindi raw ito tinanggap ng Hamas. Katulad na lang ng mga proposals noong April at July, hindi raw ito tinanggap ng Hamas. At ang kasalukuyang pinag-uusapan na ceasefire na kung saan nagdadalo rito ang United States of America, ang Qatar at Egypt at mga delegado ng Israel. Pero hindi raw nagpapadala ng representative ang Hamas upang makipag-usap tungkol sa ceasefire. Maliban na lang sa inilabas na pahayag ng Hamas, ayon sa kanila, we demand the safety of Yahya Sinwar. Sa pressure na kinakaharap ngayon ni Benjamin Netanyahu laban sa kanyang kapwa Israelita, dumagdag pa dito si Joe Biden. Ayon kay Joe Biden, he isn't doing enough to reach a ceasefire. Hindi ikinatuwa ni Benjamin Netanyahu ang mga pahayag ni Joe Biden. Kaya naman, agad na nagpalabas ng pahayag si Benjamin Netanyahu at sinabihan niya si Joe Biden na hindi raw ito seryoso sa ceasefire sa Gaza. Sa kabilang dako naman, libo-libo ring mga Israelita ang sumusuporta sa strategy na ginagawa ni Benjamin Netanyahu at nananawagan din ang maraming mga Israelita na ipagpatuloy ni Benjamin Netanyahu ang pag-pressure sa Hamas upang maipaghiganti ang mahigit 1,000 mga Hudyo na pinaslang ng Hamas noong October 7, 2023. Kung baga, ang buong Israel ay nahahati ang kanilang prinsipyo. Pero ayon sa mga Israelita na sumusuporta kay Benjamin Netanyahu, sa pamamagitan ng pag-pressure sa Hamas at sa pagpapatuloy na pag-atake ng IDF sa puwersa ng Hamas, ay mapipilitan daw ang Hamas military na isauli ang mga hostages na kanilang hawak. Pero ayon naman kay Benjamin Netanyahu, hindi daw ang kanyang administration ang ayaw ng ceasefire. At noong napabalita ang 6 na mga hostages na wala ng buhay, ayon kay Benjamin Netanyahu, sino man ang pumapaslang ng mga hostage ay ayaw ng ceasefire. Tinutukoy dito ni Benjamin Netanyahu ang Hamas sapagkat ayon kay Benjamin Netanyahu, ang pumaslang sa 6 na mga hostage ay walang iba kundi ang Hamas. Kaya ang Hamas daw mismo ang ayaw ng ceasefire. Meron din namang mga nagsasabi na ang pumatay raw sa 6 na mga hostages ay ang pagpapatuloy na pag-atake ng IDF sa Hamas. Pero pinabulaanan ito ng kampo ng Israel Defense Forces. Ayon sa kanila, wala raw itong katotohanan dahil ang lugar na kung saan natagpuan ang 6 na mga hostage na wala ng buhay ay sa southern part of Gaza sa city of Rafah na kung saan walang bakbakan na nangyayari under the tunnels. Kaya imposible ang paratang na IDF rin daw ang nagpatay sa 6 na mga hostages. Katunayan, parating na raw sana ang IDF upang iligtas ang naturang mga hostage pero ilang sandali lang ang nakalipas bago pa sila dumating sa area upang iligtas ang mga hostage ay wala na itong buhay.
Kaya matindi ang galit ni Benjamin Netanyahu sa Hamas. Matindi naman ang paghihinagpis ng mga kaanak ng mga napaslang. Pero kahit na nagpapalitan ng mga paratang si Joe Biden at si Benjamin Netanyahu, siniguro naman ng Washington na nagpapatuloy pa rin ang kanilang negosasyon upang makamit ang ceasefire sa Gaza. Ito ay kinumpirma mismo ng White House. Ang matinding ikinagalit ni Benjamin Netanyahu kay Biden dahil basta-basta na lang daw itong nagsasalita nang hindi raw seryoso si Benjamin sa kanilang hostage deal. Ayon kay Netanyahu, hindi raw sila ang dapat sisihin. Dagdag pa ni Netanyahu, sa mga salitang binitawan ni Biden, ano raw ang mensahe nito sa Hamas? Ano raw ang pagbabago sa loob ng 5 araw? Ayon kay Benjamin Netanyahu, wala. Ang dapat daw sanang gawin ay pagtuunan ng pansin upang maubos na ang Hamas. Can you imagine daw ang 6 na mga hostages pinagbabaril sa likod ng mga ulo nito na walang kalaban-laban? Nang gagalaiti si Benjamin Netanyahu na magbigay ng speech laban kay Joe Biden. Ayon sa kanya, sa mga salitang binitawan ni Joe Biden, para bang sinasabi nito sa Hamas na patayin niyo pa ang maraming mga hostages. Kaya ayon sa kanya, hindi raw dapat ang pressure na ibaling sa kanya, kundi ang pressure internationally dapat idirekta raw sa mga killers upang mapuwersa ito na isauli na ang mga bihag na kanilang hawak. Tila nagkalamat ang relasyon ng dalawang leader na ito, lalo na sinabihan ni Benjamin Netanyahu si Joe Biden na hindi seryoso upang makamit ang ceasefire. Ayon naman sa mga analyst, malaki ang epekto ng hidwaan ng dalawang leader na ito upang makamit ang ceasefire sa Gaza. Dahil kung hindi raw sila magkakasundo, paano raw ang dalawang kampo na ito na magkakaroon ng gana upang pag-usapan pa ang ceasefire? Dahil silang dalawa dapat mismo ang manguna upang pag-usapan ang ceasefire. Ngayon, silang dalawa ang nagbabatuhan ng mga maaanghang na salita. Mas lalo lang daw iinit ang sitwasyon dahil sa hidwaang ito. At sa kampo naman ng Hamas ay parang mapapataas ang kanilang moral dahil ang kanilang mga kalaban ay hindi nagkakaintindihan. Dagdag pa ng ibang mga analyst, hindi maganda ang senyalis na ito. Pero ayon kay Benjamin Netanyahu, hindi rin daw madali para sa kanya na marinig ang 6 na mga hostages na wala ng buhay. Kaya humingi ito ng tawad sa mga Israelita dahil hindi niya raw napauwi ng safe ang 6 na mga hostages. Pero ganun pa man, hindi niya raw papayagan na ang mga Palestino ay magiging threat muli para sa mga Israelita in the near future. Ayaw niya raw na maulit ang October 7. Dagdag pa ni Benjamin Netanyahu, kinakailangang makontrol nila ang Philadelphia Corridor upang maiwasan na maging threat muli ang ibang mga Palestino, lalong-lalo na ang Hamas.